Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana okay naman po tayong lahat. Of course, ang ating ang kalusugan. No? Nitong mga nakaraang araw ay papalit-palit ang klima. So, ang ating immune system ay double time na nagtatrabaho. So, paalala lamang, no? Siyempre, iwas-iwas tayo sa na mabasa ng ulan. No, at syempre no, dagdag tayo ng vitamins no, para lumakas ang ating resistensya. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una, syempre patok na patok ang pagbubukas, no, ang formal na pagbubukas ng BSA Sports League 2025. Syempre ito ay sa pangunguna ng ating sangguniang kabataan. At syempre nagsimula ang ating opening no, sa pamamagitan ng isang simpleng parada no, dito sa paikot ng ating village at nagtapos no, ang parada dito sa ating covered court na sinundan naman ng isang simpleng opening ceremonies din. No? So, syempre, during the opening ceremonies, may parade of colors, no? At syempre, may konting paraffle, no? Pampagana sa ating mga participants. No? Nagparaffle ng mga tuwalya, mga tumblers, at syempre, mga grand prizes ay mga sneakers, no? Na talagang yung isa, sinuot na eh. Pwede nang ipanlaro ka agad. No? So, syempre, bukod sa raffle, meron din tayong naganap na 3-point shootout. Of course, hatid ng ating konsyal na si Konsyal Eric Gonzalez. No? Medyo mainit din. Mainit din ang labanan sa 3-point shootout. Nagkaroon pa ng tiebreaker eh. Pero nag-decide yung yung top 2, maghati na lang sila sa premyo. No? Okay rin naman. No? Dahil baka hindi matapos eh. Dahil talagang dikit na dikit ang mga points, no? Ang mga score nila. Pero again, maraming salamat, Konsyal Eric, sa nagdagdag ito ng syempre kasiyahan sa ating opening ceremony. Sa syempre no, ang kinagiliwan ng lahat ay ang exhibition game no, sa pagitan ng mga Batang San Antonio at ng Team King Giants. No? So talagang naghatid ito ng saya, no, tawanan, no, at talaga namang na-entertain ang mga audience no, dito sa ating exhibition game na ito. So again, ang aking pagpapasalamat sa lahat ng mga teams, no, sa lahat ng mga nakiisa, mga attendees natin, syempre sa ating mga staff na nagtulong-tulong no, para sa legwork at sa logistics ng araw na yun. Syempre ang aking pagbati din sa ating barangay council no, na in attendance din during the opening ceremonies. And of course, most importantly, ang aking pagbati ng congratulations sa ating Sangguniang Kabataang Council led by SK Chairman Justin Garde. And July is also National Disaster Resilience Month. So, syempre, alam naman po natin ang BSA no, ay isa sa mga advocates pagdating sa disaster preparedness. Syempre, kinilala tayo dyan ng, hindi lamang sa lungsod ng Pasig, kundi sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, no, dito sa ating barangay, isa sa mga best practices natin no, pagdating sa disaster preparedness ay ang pagsasagawa ng iba't ibang mga fire and evacuation drills. Of course, very active ang ating mga stakeholders pagdating sa disaster management and disaster preparedness. So, syempre, shoutout ko lang ang ilan sa ating mga stakeholders na nagsagawa ng kanilang mga drills. Of course, andyan ang Greenwich Mansion, ang Hanston Building, ang The Annex, ang Malayan Plaza, 1 San Miguel Avenue Tower, IBP Tower, ang Grand Emerald Tower, ang Arcan Technologies no, dito sa loob ng ating village, at syempre no, ang JMT Corporate Condominium na rain or shine. No? Actually, nung magsimula yung sa JMT, medyo muulan. No, pero again, no, buti dahil nga sa sobrang gulo ng panahon ngayon, no, umuulan malakas, then biglang humina, tumigil. Kaya yung mga evacuees, nakapwesto pa sila sa itinakda na evacuation area. So again, nairaos pa rin
no, ang ating mga drills, no, sa kabila ng masungit na panahon. So of course, July is also World CPR Day. No? So again, asahan nyo ang Barangay San Antonio na maging bahagi ng pag-promote, no, ng disaster preparedness and disaster management sa ating komunidad. So we also encourage our stakeholders, mga kabarangay natin, please download our BSA Emergency Handbook. No? May electronic copy tayo na makikita sa ating official website. No? Dahil at least paperless, di ba? Lahat naman tayo connected ngayon. So lahat tayo ay posibleng magkaroon ng sariling kopya ng ating emergency handbook. At syempre, makakatulong po ito, no? Guidance din to sa atin, no? Sa mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad. And of course, no, dagdag ko na rin, no, alamin po natin ng mabuti, no, i-print out na natin yung ating emergency numbers. No? Matatagpuan naman yan, makikita yan sa ating mga social media pages. No? Yung iba, nakita ko, piniprint out na nila, dina-download nila yung photo ng ating list of emergency numbers. No? Nang sa ganun, sa panahon na kakailanganin natin ang responde, no, alam natin kung saang numero tayo tatawag. No? Tulad nung nabanggit ko last report, yung nagkaroon ng maliit lamang naman na sunog, no, dito sa may Escriba Drive. No? Again, nagpapasalamat tayo dahil nga sa agarang pagtawag sa atin, no, narespondehan natin kaagad yung naganap na fire incident. So again, no, let's continue to be resilient, no, and let's be more aware, no, sa ating mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. And of course, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating pagpapalakas at pagpapatibay ng ating community relations. So syempre, unang-una dyan, no, ang ating pakikiisa sa mga learning institutions dito sa ating barangay. Unang-una, syempre, ang University of Asia and the Pacific na patuloy nating collaborator sa iba't ibang mga programa at proyekto dito sa Barangay San Antonio. And most recently, no, ay meron tayong naging collaboration with them pagdating sa kanilang NSTP program. No? So, itong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng mga consultations na kung saan magiging bahagi, saan pwede maging bahagi ang Barangay San Antonio sa NSTP program ng UANP students. At dahil sa mga consultations na ito, no, nakailang pasyal din ako sa ating paaralan, ay tinalakay natin ang iba't ibang aspeto na kung saan sila pwedeng maging bahagi. No? At ang napili nila, no, ay ang environmental protection, particularly ang ating Basura to Ayuda program. No? At dahil dyan, no, nagkaroon muli ng isang consultation session na kasama naman natin si Kagawad Justin Galang na siyang committee co-chair natin sa environmental protection dito sa Barangay San Antonio. At doon sa talakayan na yun, no, nakita ang mga primary objectives ng ating Basura to Ayuda program at naibahagi natin sa kanila, no, ang aking pagpaanyaya sa mga mag-aaral ng UANP na maging bahagi ng ating environmental protection programs. No? Magkaroon ng active participation, hindi lamang ang mga estudyante, kundi ang buong paaralan ng UANP. Kaya alam ko, in the coming weeks, no, magkakaroon na sila ng kanilang mga proposed programs na kung saan sila ay magiging bahagi ng ating mga environmental efforts dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa UANP, sa mga teachers, sa faculty, of course, sa mga mag-aaral. Maraming salamat sa pagkakataon muli na tayo ay magkaroon ng kolaborasyon. And speaking of UANP, no, ang ating school ay naging katuwang din natin, no, sa isang sports program para sa mga batang Pasigueño. At ito ay sa pakikipagtulungan ng grupong Sagip Batang
Palengke, na kung saan ang Barangay San Antonio ay naging venue host, no, ang ating covered court para sa isang sports training, no, particularly para sa basketball and volleyball, no, at ito'y facilitate ng ating mga UANP varsity students. Syempre kasama din ang mga varsity coaches, no, na syempre ginagabayan din ang mga ating mga varsity students, no, na magsasagawa ng sports program. Syempre pumasyal din ang ating mahal na mayor na si Mayor Vico Soto, no, na alam ko na si Mayor Vico ay isa sa mga strong supporters ng grupong Sagip Batang Palengke. So again, ang aking pagbati. Congratulations sa UANP, sa Sagip Batang Palengke. No? Congratulations. At again, always welcome po kayo sa Barangay San Antonio and always happy din po kami to always partner with your organization. At syempre, no, napag-uusapan na rin ang learning institutions. Kamakailan ay naimbitahan ang inyong lingkod. Syempre, kasama din natin si Kagawad Pauline Blando sa isang Thanksgiving Mass na isinagawa sa Lincolnshire International School. So, ang Lincolnshire International School ay matatagpuan sa Gold Loop Towers, no? At bahagi ng kanilang tradisyon na bago magsimula ang kanilang school year, no, nagsasagawa sila ng isang Thanksgiving Mass. No? Sabi nga nila, ano pa to dahil rin sa naging challenges nila nung pandemic, talagang nagpapasalamat talaga sila, no? Talagang nararapat lang daw na meron silang Thanksgiving dahil nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng isang panibagong school year. So again, naging partner na natin ang Lincolnshire sa ilang mga disaster management efforts in the past, and we're very happy to share, no, na ngayon po ay partner din natin sila pagdating sa education, no? Particularly sa ating pagtulong sa ating mga kabarangay na mayroong mga developmental delays. No? Alam nyo naman po, may programa po tayong tinatawag na Project CARE, which is Children's Access to Responsive Education. At patuloy po tayong naglilikom ng mga partners para ang mga programa, para ang programang ito, no, ang Project CARE, na kung saan ay ang objektibo natin ay matugunan ang developmental delays, mga struggles ng mga bata sa kanilang pag-aaral, no, ay mabigyan natin ng gabay at pagkalinga, syempre, no. So again, very happy kami na we have a new partner pagdating po dito sa ating advocasy-ang ito, and we really appreciate the efforts, no. May katunayan, meron na tayong isang scholar na mag-aaral, na papasok sa Lincolnshire para mas mabigyan ng yung focus, no, and attention ang mag-aaral na ito sa kanyang learning journey. So again, maraming salamat sa Lincolnshire International School. Of course, we do look forward to more collaborations with you in the future, particularly sa ating advocacy sa mga children with hidden disabilities. And of course, we wish you all the best sa inyong pagbubukas ng inyong bagong school year. And last but not the least, ang aking pagbati at pagpapasalamat sa McDonald's Tycoon Branch, no, na kamakailan ay nagsagawa ng isang programa sa ating barangay na kung tawagin ay Kindness Kitchen, na kung saan ay ang kanilang restaurant, no, ang kanilang branch ay naghandog ng higit kumulang 150 hot meals, no, para sa ating BSA workforce. No? Sabi nga nila, mas maganda na yung ating mga empleyado, no, ang kanilang maging main beneficiaries. Pero syempre hindi naman lahat naka-duty nun, no? So may mga ilang spillover tayo na nabigyan din ng mga non-employees ng ating barangay. So hindi lamang ito yung unang beses, no, na nakasama natin ang McDonald's Tycoon sa ating mga community activities, no? So of course nagpapasalamat kami na lagi kaming on top of your list, no, pagdating sa mga beneficiaries ng inyong mga community relations, mga community programs dito sa ating barangay. So again, we look forward to more partnerships in the future. At syempre, ako ay nagpapasalamat sa management ng McDonald's Tycoon Branch, no, for
for always sharing your blessings with Barangay San Antonio. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. No? Ulitin ko, andyan sa website po natin ang ating emergency handbook. No? I-download nyo na. Miski mga requirements, no? yung mga requirements sa business permit, nandyan na po lahat. No? Libre naman po i-download. Wala naman pong bayad yan. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa ating barangay sa paghatid ng iba't ibang mga activities, mga programa para sa ating mga constituents. And of course, sa ating mga mahal na kabarangay, mga constituents natin, mga residents natin, mga stakeholders natin. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal araw-araw. No? Kailangan po natin yan bilang gabay sa ating mga araw-araw na gawain. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.